DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Noda Veritas, 7 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Noda Veritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Noda Veritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Noda Veritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. May hapon sa tanan na ito mga suking tigpaminaw, karong adlaw gihimo ang street dance competition didapita sa Marcos Sports Center, no? Nagsugod ang sort of parade dihang dapita sa Apolinar Villas, Paliko, Solo, dihang dapita sa Sports Center. O kini may kalabutan dugtong na sa atong pagpagadam sa kapistahan din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang ako lang ma-imagine, ang kaluyan ko lang ang kainit sa panahon kay si Bako og dunay pangkuyapan diha. Labi na ganina, marang-arang na lang ani karon kay mihinay-hinay og landong. Pero gyapon ang kainit, ang lagiting sa kainit part pa mabati gyapon nato. So kabaw diha, amping mo sa kaugalingon ninyo diha, no? Kung maka-chance mo nga dunay landong, magpalandong mo. Ayaw mo pag pa-expose sa init kay dili man ta kupras nga magdali ta aron na ipatimbang sa labing dali ka panahon. Sa ato mga kaigsunan nga nagsunod, paybaon ta kabo karong adlaw Lunes, una kining episode sa pagpadagat sa programang Noda Veritas, 3 to 4 sa kahaponon, no? Katulo lang ni sa usa ka semana inyo kining babati, Monday, Wednesday o Friday dinhi sa Radyo Ultra. Ang maong programa ako na ipasabot kaninyo, ilabi na katong gusto nga magrepaso, mag-review sa Noda Veritas program. Anaatay nabutang diha sa YouTube channel nga Noda Veritas, no? Nga pwede nga inyo ma-review ang ato mga discussion tanan sa ato nga programa. Tanang episode inyo kanang maukay diha sa YouTube channel sa Noda Veritas. Ang paagi lang para maka access kamo, no? Makakita o madungog ninyo pagbalik ang ato mga discussion, mao lang pag-type ning mosunod Noda Veritas CDO. Ako balikon, Noda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, naa diha tanang episode sa ato ang programang Noda Veritas. Makapili mo kamo unsa inyo gusto. Aga ko lang maoga kanang taas nga panahon nga makagahin mo sa pagpaminaw para dili sayang. Taas-taas magud na, hapit na mag-oras sa mga igsuon. Muna nga paghuman ninyo pagpaminaw, no? Kanang dili mo ba distract kay aron nga ma-absorb gyud ninyo ang ato ang mga tanang explanation sigon sa mga pauntanang ipadangat din sa atong programang Noda Veritas. Paghuman na mamalihog lang ko kung dili man panalitan bugat sa inyong buot, ipakikuan lang, paki-subscribe lang sa atong YouTube channel, paki-like and share para makatabang ta, no? O sa ato mga kaigsunan ang atong gipahinungdan ni bay maugyod ang mga igsuon nga kanabitong kuwang sa kaalam og kaybaw, no? Kita na aman toy respective nga mga kaybaw nga wala sa inyo, wala pud suban, tagsa-tagsa ka nato do na kita abilidad, diba? Pero naagi panahon nga sama nining atong format sa maong programa,
gakinanglan gini o tumang discussion pagpasabot ka ninyo kalabot na sa mga pauta na may tungod sa atong balaod. Muna nga kami gapaning kamot lamang kutob sa among maabot nga dinhi sa ato nga programa basin di ay nga maka inform kami o gamay. Di lang pud may magpataka og hiskot kay kining ingon pa nila little knowledge is very dangerous. Siguro tinuod na muna nga dili may magpataka og hisgot. Ilabi na sa mga pauta na nga maglisod kami pagpasabot di kaninyo. Okay? Sublion na to, palihog lang paki-subscribe, paki-like and share sa ato nga programa aron sa igon nga kining unsa ni mudaghanta. Mudaghanta. Okay? Sa atong contact number sa linya sa ato nga Nuda Veritas Malagyapon 0917-704-3210. Atong balikon, 0917-704-3210. Diri sa Facebook, ni ay mga nakahanaing pangutana. Ang na-miss na ko diri nga wala makakuan kay gatuo ko nga basig nangumpra na to para pista, no? Si Manfi Mondia, didapitan sa Pualas Baungon na Bukidnon. Maayong hapon ninyo. Diha nining orasa murag landong-landong man. I hope nga mayong dagan gyapon sa panahon sama sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga dapit sa pagkakaron. Dito maglangan ang unang pautana nga atong hatagan o pagtagad dinhi sa ato ga pagpanaguban sa atong tulumanon. Kadiyot kay nawala ko. Lain ni sensitive ni ato ang cellphone. Nuda Veritas, buras kabataa ang nakauna pagpadangat sa maong pautana. Nuda Veritas, hello Sir Frank, hello. Kadyot. Ano man to? Nawala galing. Si buras kabataa. Nawala ang ni Adinhe. Si Melbourne, wala ang imuha diri nga premium pautana. Ibalik, oo. Ibalik ka palihog kay mura man og lain ning atong cellphone da. Magbuot-buot nga wa pa ako mahuman og basa. Gikan ni Melbourne Arturo Domagpe. Nuda Veritas, Sir Frank, kining grave oral defamation unsay exact nga kahulugan ani sa Binisea. Kung nahukman ang tao ani pila ka years siya mabilanggo na abani piyansa daghang pautanan niya kining grave oral defamation sa to pa kumingon ta grave na ay less grave unya dayon na pagi simple nga term nga oral defamation pero actually mga mag-agaw ra ni sila nga kung maggrabe-grabe ang imong pagpakaulaw sa kanuganan sa tao. Gatawgon nato na og grave oral defamation. Sa laktod nga pagasulti, gabuhi ka og pulong tali sa katao nga gibuong niya nimo ang iyang kadungganan. Gipakaulawan nimo silbi. So kung grabe gid lugar nga murag di ka mahiluna gawarak-warak ikaw, so mahulog na sa grave oral defamation, pagpakauwaw. Kana siya opposite sa libel. Opposite sa libel. Classify na nga oral or grave or less grave oral defamation tungod kay ang mga elemento sa libel wala diha tanan sa kuan kining sa grave oral defamation. In other words, ang libel nga elements of libel wala tanan dihang dapita sa grave oral defamation. Okay. Ang pinakaimportante nga elemento to qualify nga mahimong libel mao ang publication. Sa oral defamation walay publication nga magakahitabo. Mo nang gi-classify siya nga grave or less grave oral defamation. Tungod kay wa man. Pero ga-border bordering na sa libel. Pero ang kulang nga elemento nga pangitaon maong publication. Ang publication kung naa ka na sa
sa libel, no. Ang publication nga requirement sa libel, kung naagi na siya, present ang tanang mga elemento sa libel, including publication, munang malibel ka. Sa oral defamation, walay publicity. Walay publicity. Nga naman, imong ipakaulawan ang tao diha sa atubangan nimo, mag-publish ka pa lugar. Imo pa lugar na nga ibalita sa radyo, imo pang ibalita sa telebisyon. Naanagod na sa imong atubangan, gipakaulawan nimo. So, ang magkakitabo, oral defamation. Alright. Ang lain nimo nga pautana, unsa exact nga kahulugan ani binisaya pagpakaulaw. Okay. Kung nahukman ang tao ani pila years siya mabalanggo. Ang tinuod lang kining oral defamation akong tanaw na ko nini. Dili man akong tanaw according to the law. Minor offense kini siya. Kining defamation, no? Kunwa ko masayop tungod kay minor offense ni, kunwa ko masayop aresto mayor, 1 month to 6 months kini siya oral defamation. Now, doon na kay lain nga pautana, mabilanggo na aban ni piyansa, anto baghis na ay piyansa. Ang dili mapiyansahan sa mga nagkalalaing krimen nga gi-enumerate dia sa revised penal code o sa mga special penal laws, no? Nga criminal in nature ang nabuhat ninyo nga offense. Ang dili mapiyansahan, mao kanang gitawag natong capital offense. Unsa man ni sila? Rape, murder, kidnapping, illegal detention, sa payuban. Daghan actually ang mga krimen, no? Sexual, dili sexual harassment. Kanang mga capital offense, plunder. Plunder. Kana sila di gina sila basta-basta piyansahan. Kaya dagko man na sila nga krimen. Dagko ni sila nga krimen. So, unsa man, klaro na ha? Mao na siya. Rodney Rakenrola, Noda Berita, si Frank O. Kinabag, kining photocopy of document ang ipresentar sa korte kay nawala man ang original document. I-honor ba nila? To be honest, no? Kinang lang kita og original copy ni sa mga ebidensya atong gikinahanglan, no? Na ay specific nga term ni ini, no? Nga gidescribe sa law on evidence kanang parole evidence, kana sila, no? Mga pamilya ha, kanagog original copy sa maong document, importante gyud na kaayo, no? Panalitan karon na birth certificate. Dili na dawaton dito sa korte, i-contest gina sa kontra. Kay kinanglan nga naagi original copy sa birth certificate ang atong ipresentar dito mismo sa korte. Mahimo lang, no? Kung na may uban nga ipa-authenticate, na may uban na, pero discretion na din sa judge. Kaya ang judge may mudawat sa ebidensya. Ang masig abogado mo impo-presenter sa ebidensya. Na nga ni uban diha, pag offer sa evidence, ang abogado sa pikas nag-object. Nga inadmissible nga klase nga ebidensya. So, mas importante ang original copy. So, kung doon na kay photocopy, secondary evidence man na. Dili siya primary. Unya, i-contest pag yun. Paningkamutan nimo nga ipa-authenticate gina. Pero,
sa ako naggisulti magagad kini sa huwis. Meaning dili automatic nga mingon ka nga okay na ni Jesus Maria kag una tanan no. Ang judge ka di man mo believe kay na judge nga kuan ni siya kanang may pagka istrikto. Ay judge nga istrikto. Mas maayo masabna. Mas maayo sabna. So kanang ingon na nga pagpresentar sa ebidensya, I advise nga kung panalitan na mag-presentar na kita sa ebidensya, panikamutan gyud nato nga naa atong original copy. Kunya kung di na gyud makita, nya labi-labi pag gyud kahanap ang mga photocopy nga mulibat atong pananaw, talisura no. So ang atong ikasuggest na paki-authenticate lang. O, diba? Ewan tayo muna na. May nalang lugar na sa wala. Again, this is going to be addressed to the 5 senses of the court. And it is up the court for the court to accept and receive the evidence as presented gikan mismo sa mga naadiha na kakapinding nga kaso. Alright. Si Buras Kabataan Nuda Berita Salo Sir Frank cover ba sa barangay protection order kung imong silingan magsigig pamikil sa imo sama sa sigig panglibak pagpa-sounds og saba og pagpangdaot. Grabe ni lain ni nga mga kaso. Oo. Lain nga mga kaso, alingasa kini. Muni usahay na makasilingan ta og ingon ning batasan og kaniya. Lalis gyud ni, away gyud ni. Oo, ako sa una bago pa ko sa media, madumduman ako katong akong silingan part. Tuwa naman to sa laing kalibutan, no? So ginlang taka, ang iyang style mo ni. Magpadungog sa mga silingan. Nga kung ang imong asawa, gapanglaba, kay way trabaho, siging panglaba, sa sales na ay silingan diha, driver sa planggana. O, kita mo na. Unsa may ibot ipasabot. Driver kuno sa planggana ba? Lain to siya. O batasan. Lain to siya o batasan. Grabe ang batasan. Nakasilingan malagita nga bitong sa di man matawag nga squatters area, ang mga depressed lugar nga ng individual nga namuyo diha mismo sa mga alanganin nga mga lugar, mga inunta nakagawas dili lugar subdivision, ordinary lang residential areas. Klase-klaseng mga silingan ang imong magbat nimo diha. Makakita kag away kundi ka kanang di ka magpailob. Grabe ni sila oy. Tiyaw mo nang driver's planggana. Bika mo kuno. Pangutanon ta kamo. Kung ingnon mo ni ana, cover. Kini ganahan ka maminaw na nang ingong nga driver nay asawa diha sa usa nga driver sa planggana iyang asawa. Luoy kayo, di ba? Yan na pagyod. Kanang gasilos ba nga makita nila ilang silingan nga na ay mga grasyang naabot kay siyempre na ay mga parente nga gikan sa bukid nga lugar, daghang kayo mga vegetables, na ay mga prutas. Panagugdungog na sa istorya. Gabalikon. Oo. Grabe. Ang Ginoo, maigyong mo pahiluna sa tanan, no? Gikuha naman po siya ni Lord. Sige, salamat. Kadjot. Ang iyang laing nga pangutana, cover ba sa barangay protection order ug imong silingan magsigig pamikil, dili siya cover. Kay kunwa ko masayop ang barangay protection order ga cover lamang sa balaod
nga gilatid sa 9262 o kanang Anti-Violence Against Women and Children nga ang asawa pwede makapangayo og barangay protection order gikan mismo sa barangay for 15 days at least. Arod nga dili na siya samok-samokon lugar sa ayaha nga bana. Meantime nga giredi nimo ang kaso nga i-file diha sa korte. Aron nga didto ka magapangayo og lain nga order kanang temporary protection order. O nga imong pangayoon diha na sa korte ang abogado na maghangyo. Diha sa barangay pwede ka pagsumbong nimo mangayo ka og barangay protection order, ang kapitan sa iyang tanaw kon if necessary silbi kung gikinahanglan man og galing di po siya magduha-duha pag-issue na ng barangay protection order. Okay, nala sige. Gikan ni John Macas, Noda Veritas, legal ba ni Sir Frank nga need jud ka mag-submit og updated birth certificate for requirements? Mo-comply ka lang. Akong advice mao ni pagkuha nimo sa birth certificate diya mismo sa PSA na kay mga photocopy. Oo. Kay aron nga kadtong photocopy ingnon nimo nga ma'am, ang original ako nang nahatag nimo, kini photocopy na lang ni. Makadumdum na dayon tong sa kumpanya, ilabi na diya sa ang in-charge, ang HR, nga ay tuod, no? Bibi, ang binang kopya di. Tapos, kay kung magkuha ka kanunay o original copy, pwede sabna, pero maggasto kay magbayad ka man. Diba? O niya, gawas ka magbayad ka, mugugol ka pag yun og panahon, dili diretso na mo na makuha. Pwede nimo nang mahotan. Ang butang ko ipasabot nga, imbis magtrabaho ka karong adlaw, bigumikan sa requirement, maabsent ka lang yung pugos, kay i-comply man nimo ang order gikan mismo sa HR sa maong kompanya. So hangyo nimo, ma'am, ang original copy, ma'am, gihatag na nako nimo. Kining photocopy, ma'am, okay lang ba ni? Inana na lang. Niya, kidati si ma'am. Aron nga ganahan po siya nga may kaingon na din si ma'am nga ining HR in charge nga kapangidhan ha, gwapa gid siguro ko da. Sige, salamat kayo ha, thank you so much ha. Gitago sa man ni ana pa di ay kay naa ako'y mga sobra okay niya, kay naa ako'y mga sobra birth certificate nga gitago sukad pa ni atong 2021. Ingna, mao magyapong dagwaya na. Ang ako style mao ni photocopy ko. Alright. Pag photocopy, ayaw tong black and white, same color. Colored ba? Ang dating murag original gyud. Unya ayaw pag photocopy diha sa daplin-daplin nga mga photocopying machine. Kaya wa na sila colored. Dito ka sa Del Castillo, asa panguban Gold Star may Gold Crest, diha. Kana makaasa ka nga colored nimo nga pag photocopy, paglugwa na sa mga produce copy, malingya pong kolora. Malingya pong murag original ang dating. Okay. Sige, salamat sus, madumduman ako ni mga copy ba. Photocopy bitaw. Hasta ang akong diploma na biktima. Alright, munang photocopy na ako akong diploma part. Photocopy. Dili na waton. Kay original gyud. Naku, my God. Original gyud. Unya, wara ba mabalik na ko? Wala na mabalik na ko. Dati so, gapangayo ko og lain nga diploma. May nga ni kay gitagaan ko. Okay, kajot lang ha. Mike Nakalaban Akulan. Sa kuan ni. Sa Dansulihon. Okay, mayong hapon na Ultra Frank watching. Gikan ni Oliver Ampong Nalwal, Noda Veritas.
akong uyuan sa una na ay gitanom duha ka punuan sa mangga adtong 1994. Apan wa siya kabalo nga dili na di ay to sakop sa luti sa iyahang inahan or silbi ako ang lolo bali. Karon kay naa na may muhon og koral sa tinuod nga tag-iya sa yuta, naa pa ba siya right nga makakuha sa bunga maski siya gatanom ini sa una? Ato ni klarohon na. Sa sa Article 428 or 429 Civil Code of the Philippines, natay gitawag na builder in good faith. No? Tulo ka instance, planter, sower sa patong usa. Na siya planter. O, di ba? Pangutana, good faith ba ay ang pagtanom? The answer is yes. Kay primero wa man siya maibalo. Kadto ding yuta dili de ila. Mao na ang inunta kaluntaran ng iyahang pagpananom. Now, on the other hand, naasa tay balaod sa law on accession sa Civil Code of the Philippines, kanang gitawag nato og whoever owns the principal owns the accessories. So kung mangutana ka, kinsa may tag-iya na nang mao karo nga tinanom, ang tubag kinsa tag-iya sa maong lote siya tag-iya na nang gitanom. Because he is the principal. Okay, ang principal ni maong yuta nga gipanagyan na ng tao ng inyong silingan ninyo. Na kung kinsa tag-iya sa maong yuta, naa ni barog ang maong mangga, pananglitan mangga, siya tag-iya. Kay siya may tag-iya sa luna sa yuta. So, owing to that theory or principle nga whoever owns the principal owns the accessories, and therefore katong tag-iya sa luna sa yuta nga wa niya may bawi nakatanom siya gitag-iya. Siya gitag-iya. Kay kini good faith masab. So unsa may consequence sa good faith? Mahimo nga ang tag-iya natong maong luna sa yuta, reimbursan niya, paulian niya sa cost katong gitanom niya nga punuan sa mangga dito sa yuta nga di ay dili iya. No? Ingon na ang magkahitabo kay dili man to iyahang yuta, pero wa siya may baw because in the first place sa unang panahon pagtisok niya sa mao nga liso, ang iyahang naasa na sila gyud mo itag-iya. So good faith siya. Dili lugar gyud ingon nga naagi say plano tumong og tinguha nga iyang pahimudsan niya ni iyang ilugon. Wala. No, wala. Na ay maisip na to nga usahay kanigong naas boundary ba pagtanom-tanom sa mga punuan part. Na ay mga daga mga kaso na nga mga issue silbi, no? Ilabi na kung ang iyang sanga tuwa na sa pikas, yan na, no? Nahasol na sila dito, napurisyon na sila dito sa pikas nga kining utlanan kay tuag bangday ang maong sanga nakahatag og purisyo. So atong remedy ni mao nga hangyo na to ang tag-iya sa punuan sa kahoy nga pwede ba putlon. Now, kung ting pamunga panalitan, mangga panalitan, mga hulog na ang mangga, kinsa may tag-iya. Ang tag-iya, katong naa dito natugdonan sa yuta. Katong prutas nga tuwa dito nga tagak. Ang mao nga dito yuta, tag-iya sa yuta, kansa mga prutas tuwa dito nga ambak. Di na ka ang tag-iya
dito sa pikas utlan na dili makaklim nga, huy, ako biya na, di ka makaklim kay di, igo ka lang paglantaw. Di ba sa atong literal lugar nga pag-apply na nga principle sa balaod. Nga naman, dabi di ka pasudlon sa koral, di malata itong mangga nga imong iangkon. Di ka pasudlon, kay lain po imong batasan, mamugos ka, sige, sulay o sulod dire. Kay trespassing kagyod. Na nga para to avoid conflict among the neighbors. Diya mismo sa mga kilid-kilid. Gitugutan na lang nga, kung matagak ang mangga, inyo na lang na, uy, kanahas taliso. Kung mahimo. Muna nga, para paglikay sa conflict, once nga ni, nga mukabayo na ang mga sanga dito sa pikas nga utlanan, hangyo ni mo ang punuan. Punuan naman. Ang tagiya sa maong punuan nga, putla lang palihog pare. Pare. Onsa man pare. Kuan pare ba? Kadaghan ba kayong bunga imong mangga pare? Putang bilibagi unsa pa'y fertilizer ni mo pare? Kurat kay grabe gyud as in nga mangga ni mo pare. Unya pare ba kanang mga sanga to nakapaingon dito sa among atop, gitaya na among atop pare. Pwede ba imong putlon pare? Mingon dis pare, bisan pa og abot ta sa korte pare, atubangon ti ka, dili mahimo ni nga imo ning pagaputlon. So unsa may ultimate nga remedy niya na? Kay dili man og nagbalibad man si pare nga dili mo putol sa bangga nga bisan og gakabayo na didto sa atop tungod sa ilang kusina. Despite of several notices, request to the owner sa fruit trees nga naa dihang dapita sa kilid, nakakilid sa utlanan sa luna sa yuta. Pwede na dayon siya maoy magputol. Okay. Daghan kayo ako mangga, di ba? Sige kong panghambog din nga nahalinan ko mo na ingon sa ko anak putlon na gyud nato ni pa. Ay nidako naman gyud. Hasta na tong mga gamot. Dagko nag mura na og daro nga kana bitong kabayoon bitaw o gaigwad kanang kuan ba makita na galutaw na diha mismo sa yuta. Hasta niabot na dito sa septic tank, siya delikado ni. Oo. Ato og hinanayan nila og putol nako kaluoy ba. Wa gyud ko mag-comment. Kaya dili magduduh siya sa pag hinahinay og putol sa mong mangga. Ingon putong ako nga usa ka daughter-in-law ay kabala ka pa na may na isidling diha. Ipadako tasab na. Pero grabe, usa lang ito kapunuan, pero once nga ni mahalinan ko, last time ang akong total na ko nga nahalin, murag doon na nabundak nga tambol. Oo. Nahalinan ko, murag 20 kapin, baka ka to. Oo. Nalain man ta, kung masapian ta, isnab dan tas mga silingan. Lagi. Mao din nga, ingon din na kung masapian tanaw. Mausab gyud tong batasan og kinaiya. Sus. Busa Lord ayon lang gyud og suway nga masapian ko kay daghanon niya ang mahiubos diri kanako. Nga mag-ingon unya sila nga ikaw murag gyud ka og sikinsa. Imong nalimtan imong kagahapon. Karabanit ka ba ka kanadto? Karon nasapian ka, di ka na kaila? Francisco ka? Okay. Oliver Ampong Nalwal. Sige. Oliver, na imong pautan, aber ha? Paminaw. Katong doon ay follow-up nga pautan mahimo nga inyo gyapong ay mong duha-duha sa pagpangutana. Kajot. Ako sa tanaw na ko diri og naabay pangutan na speakers. Wala.
Ni adire na receive nako mga Viber man Viber. Sige. Alright. Si Oliver Ampong Nalwal, akong uyuan sa una na ay gitanom duha ka punuan sa mangga adtong 1994. Apanwa siya kabalo nga dili na di ay to sakop. Mao ning akong gitubag di ay sige. Kajot na tanaw nako subayo nako og naabay lain pang pangutana. Luti siyang inahan 1994 apanwa siya kibalo nga dili na di ay to sakop sa luti siyang inahan or silbi akong lolo ako ang lolo bale. Karon kay naa na may muhon og koral sa tinuod nga tag-iya sa yuta, naa pa ba siya right nga makuha sa bunga maski siya gatanom ni ini sa una? Wala na. Hangyo ka lang nga patilawar ako na. Di ka man makaklaim nga imo. Wala na. Sige, sulod. Pailang kag kaso nga trespassing. So hangad-hangad ka na sa punuan. Looy, no? Looy. Pero sige lang. Kaya ang balaod, makia ngayon man sab. Nag-ingon mang balaod nga pwede ka reimbursan. Paulian ka. Why? Because you built it. You planted that tree in good faith. So, nakapabor gyapon nimo ang balaod. Gikan ni Marlon Malilong di maayong hapon Nuda Veritas karon bitaw sa Davao City nga nanawag sila pa ipa-resign banato si Bungbong tungod kay kang Kibuloy, Sir Frank. Dili man siya mugawa sa iyahang gitaguan niya. Grabe nakahatag-hatag ang pulis, nagkatag-katag ang pulis para madakpan siya, sir. Ako wa may problema. Kanang desisyon personal kang Kibuloy. Alright. To serve the warrant of arrest, that is part of the procedural steps according to the law. And it has to be strictly complied. Ang wala lang nako maayo ni, naghinubra ang puwersa. Naghinubra, excessive force ang gigamit. Diha kita maglalis. Pasubraan ba di ay? Lugar, si Kibuloy usa ra man katawo niya nganong dadan ta man usa ka panon. Unya wa pag klaro. Magsuroy-suroy pa sulod sa compound. Unya magdala na ng usa na ang ilahang detector nga ang gininhawa ilang mamonitor. Dabi karon makadabag silang magkapanon sa mga bakbak. Uy, kauwan na sab. Alaka. Ako kulbaan ko basta uwan kay magbaha ng CDO. Ay luoy taong mga bata karon nasa sports center. Taon sa boy. Sige. Okay, nala sige. Si Marlon Malilong man to. Kajot lang ha. I hope na wala na diretso ang uwan part. Gauwan, kusog-kusog ni gauwan Marlon Malilong, ako nang nabasa ang iyang gipadala. Apil na nagsuporter ni Duterte sa Davao City, nanggawas man sila balay, sir. Mo nene. Kay kung in order pa, no, ang pag-implementar, in order, meaning dili maghinubra, siguro makabot pa nato ang kalinaw. Pero wala man mo man nang gariak ang mga tao. Gariak ang mga tao. Bisag unsaon pa nato nga si Kibuloy fugitive. Di man lang siya pod ang fugitive, no? Usbo na ko, ang ngayon bandakpon si Kibuloy? I think yes, because there is a warrant. Di ba? Pero kung gamito na to ang sobrang nga puwersa beyond proportion already of what is
needed. Ay lain na sabna. No? Mura ka na og gapatay og utitod. Kana bang hulbigas ba nga sakit na mo paak? O di ba? Unya ikaw tao ka, ang imong kontra utitod, mao na ang proportion karon sa puwersa nga makita nato dito sa Kingdom of Jesus Christ compound. Alright, padayon ta. Grimualdo Girit. Sa Davao man eh. Maying adlawng Lunes kanimo diha, Sir Frank. Kumusta ka man, Grimualdo Girit? Kumusta naman ang atong komunidad og nasod Pilipinas? Medyo wala naman matarong og timon sa usa ka timonel sa atong barko. Kanya-kanya na ang mugawas nga nagkalalain laing ideolohiya o presensya sa mga tao. TY, God bless. Salamat Mr. Sir Grimualdo Girit, no, sa imuhang panahom or mga observation sa mga pangitabo sa ato mga kakiliran karong mga panahon. Ako subo lang pug kaayo ko, no, kay grabe ning nahitaw. Mahadlok ko magtanaw walay armas kini sila si magalampo ampo ra magud ni sila. Unya dayon harung-harungan ka sa mga tao nga in full battle gear. Usa pa kay bation nimo? Ba? Sige. Di mo gud pa nun makaisgutan ni deeply kay naiaman ta sa programa nga Noda Veritas. So I need to have more naamoy mga dugang nga mga question man panalitan dinhi sa Noda Veritas. Buhatan na ninyo gikulbaan ko gauwan na rabaho. Unya mabala ka ko part kay akong sakyanan mura og layo ra batong daganan nako. Sa kainit galikay ko nga para lugar nga mapayungan sa landong na mao na ni ang nahitabo. Oo. So ang akong lain akong kabalaka baha. Mao na ni karon ang atong syudad. Imbis nga atong i-prioritize nato ang kanang gitawag nato paghabwa sa mga klase nga mga nangalata na himong yuta na siltation selby diha mismo sa atong mga drainages, mga kanal palibot dinhi sa atong syudad. Mao kini unta dapat ang atong ikampanya matag karon dugon niya. Wala tay nakita part. Wala tay nakita. Na kung panalitan mo ni atong gakakitan sa kapaloy nining atong pagpadagan sa gobyerno. Imo ka na silang daygon. Natural masagmuyo ka. Nga naman apektado ka man. Ilabi na kung kusog nga uwan. Karon taod, kung yung ni panalitan, mulangan ang gikusgon sa uwan. Muluntad pa ni pipila ka mga minutos. Sayas River na sabta. Ha? Ang palibot, ilabi na din yung palibot sa barangay sa Carmen. Example lang kaswagan Carmen mo ning gabalik-balikon kanunay gayod. Munang subo gid kaayta. Ayop makaamgo ni sila. Okay, sige. Atong sa 0917 huwatan na to og dunay mga pangutana, no? Kay aro nga matagad nato. Mientras tanto kining naapatay na biling oras Dudong Goryo. Sir, unsaon di ay pagdakop kang Kibuloy? Ambot lagi unsaon ako ngani kana sila mga expert man na sila. Mga expert na sila. Ilang man ang linya. Muluhod ba ang pulis o mga muyo o maingon pastor surrender na in town? Ingon ana ba imong gusto nga himuon sa mga pulis? Ay bahala na sila, sir. O kay basta kay patuman lang nila ang balaod in accordance to the existing laws. I said existing laws because
they may be invoking an old law which is not existing anymore. So mao na ang ato ang pagpahibaw pod sa ato nga kapulisan kay para lugar nga makabot na nato ang kalinaw. Nabalaka ko kay daw na ko'y nabasahan part nga daghan na kuno nga pangabot nga mga gasakay kuno ni og truck kay mo support sa mga kaigsunan nila sa KOGC dito sa Davao. Oo. Ambot kay ako di man ko influensyado nga tao, di man sa ko paminaon, dili lang ta magrabihan aron nga magpatigbabaw ang kalinaw o kahusay. No. Ang ako lang dili gusto nga may tabo ang the employment of the excessive force. Maoro gyud na part. Another form of violation kanang pagtaak nila sa private property. Unya okay la pagtaak unya dakop na dito. So gapangitaon pa nila. Unya nagburukan na dayon sila kay naay heartbeat ila kunong namonitoran. Siya mo na ni. O asa ba kini dapit? Ataw lang ng huwatan, no? Ang pulantang peace will prevail. Ataw lang ng huwatan. Grabe ni politika. Politika man, sa pamilain ninyong una-una. Kung maghuno na pagin muglain, grabe sa gayo. Mura mong mga scientist. Mawang galing ng kalakiha. Uy, kusog-kusog nga uwan, oh. Balaka tanini bay. Munang inyong ampuan, dili taon, mapurisyong atong mga kaisunan, ilabi na sa mga kaigo. Now take note, no? Ilabi na sa mga individual nga namuyo, daplin-daplin. Palihog lang palayo mo sa mga sapa-sapa kay kasog magsaka ang tubig, safety gyapon mo kanunay. Ha? Kay dagan, kay ba man ta diha sa mga daplin-daplin nga suba, na idaghang mga nampuyo diha, no? Maubitaw na doon ay programa sa Congressman Lordan may tungod sa flood mitigation program nga kagahin siya og more than 300 plus million somewhere din dapita sa Lumbia sa flood mitigation program aron nga maluwas mapadaplin ibutang sa safety nga lugar ang atong mga kaigsunan nga dili gid sila magpuyo diha sa daplin kay kung naagod sila sa daplin mura bitaw doon ay tolerance gikan sa gobyerno nga bahala na mo diha. Di ba? Kung musaka ang tubig tungang gabi pananglitan unsa may tabo nila. So paniguroon nga maluwas sila mo nang doon ay programa karon sa Congressman Lordan Swan dihang dapita sa Bukirang nga bahin sa Lumbia more than 300 million ang iya nga project na dihang dapita. With that, we would like to congratulate Congressman Lordan Swan for that very deep concern nga nakita niya nga mahimo nga vulnerable kining atong mga kaisunan nga namuyo diha mismo sa kakiliran nga bahin sa suba ilabi na sa hinterland. Okay? Nalasige kadyot lang ha. Let me see ug doon na ba'y mga pangutana diring dapita sa 0917-704-3210. Paibaw lang ko in kaso og dunay naseloan ako nga inyong gipangutana pero nakalinggat mo nga wa nako basaha so paibaw lang ko. Ha? Kadyot ha. Kadyot. Kay murag wala na siguro ni diri sa kuan. Okay. Sige. Maro na siya. Dirita sa weekend nga punta na pertama na to. Sige lang, basahon ta lang. Basahon ta lang. Sir Frank, good PM. Ito, war ba na ko ni ma-review ni pangutanahan da kay agop-op na ba ni. Sir Frank, good PM. Palihog ko, Sir Frank, pagpasabot any rights of right of representation kay dili mang
good klaro ang nasabtan ko bahin ni ini nga issue. Right of representation. Okay. Pinaka-simple nga term. Ang right of representation, mauni sila ang maisip nga representante. No? Ang mga anak, ilabi na kung ang ginikanan, mipanaw na pag-una, predecease sa mga anak, kabahin sa pagsunod sa kabilin nila. Panalitang karon, mga apo, ikaw karon lolo, lolo ka, daghan ka o mga propiedad. So natural, naamantay mga anak. Ang uban, namatay siguro kay naigo og pandemic. Di ba? Pero naay mga anak siya. Nauna lang siya og kamatay kay naigo sa pandemic. Naa siya mga anak. Kining mga anak ang iyang relationship ngadto mismo sa papa o silbing lolo, grandchildren silbi sila. Karon sa pagbinahinay, kinanglan nga ang usa sa anak ni lolo nga nagpredecease una og kamatay kay sa mga anak niya. Ang bahin niya niini, ang mga manununod, mao ang iyahang mga apo. So sila ang representante silbi sa mga sa katong compulsory heir. Okay. Napagyod, by right of representation, kung ang usa ka nagamagsuon pero naay usa diha nga wa gyud maminyo. Okay. Namatay siya. Naa siya mga property. Naa siya fruit trees o guban pa. Kinsa man ang matumbok nga manununod. Kay wa na pod iyang ginikanan. Niya kay wa man siya maminyo, so wa siya mga compulsory heirs. So ang pwede nga makasunod niya na mao ang mga collateral relatives. Ang mga collateral relatives, mao kini sila ang mga mahimong pag-umangkon. So imbes nga ang iyang igsuon kay collateral relatives man, dapat unta ang mga manununod ang iyang igsuon kay wa man siya maminyo, no? So bahinon sa mga igsuon collateral relatives. Labi karon kay ang usa namatay o duha namatay naman. Pero minyo naay mga anak. Kadtong mga anak mao'y magrepresentar kaniya silbing igsuon sa usa sa mga igsuon nga namatay na nga wala maminyo pero daghan og mga property. Applying that collateral relatives, ang mga igsuon maoy manununod. Kay wa man siya kaliwat, patay na pod ang iyang ginikanan. Take note on that nga kung walay kung walay mga patay na mga ginikanan part, zero gyud, wala nila yung manununod. So ang mahitabo na ang mga collateral relatives, dabi ang usa o duha sa mga igsuon niya namatay man por daghang mga anak. So katong mga anak mo ay mga representante, nagrepresentar lugar sa katungod sa igsuon nga namatay na o sila ang mudawat sa bahin. Panalitan karon 5 ka igsuon. Ang ikalima, daghang property. Ang 4 ka mga igsuon, giisip nga mga manununod. Kay wa man siya, di man siya minyo. Nagpabilin man siya nga ulitaw. O, di ba? So, ang 4, collateral relatives. Sila magbahin. Dabi karon ang usa kay namatay naman, ang mga anak may magrepresentar. Mao na sila right of representation. Pwede gyapon sila
Pero under the normal nga mga circumstance, ang mo representar sa igsuon nga namatay katong kinamagulangan ayaw tong kinamanghuran. Kaya ito man ang batasan, di ba? Ay si kuan na si kuya na lay mag-adto dito mo kana magulang bitaw nato na, di ba? Ina na mga tuang mga kinaiya mga batasan nato. So I hope nakuha ninyo ni kading right of presentation. Mura sa taog mga kanang banga ako bitong gitiw-tiaw ni nga mura kamo og congressman kay magrepresentar kamo sa katugod sa katawhan kini magrepresentar kamo sa katungod sa inyong ginikanan nga naunang kamatay kaninyo. Nabahinan siya as a result sa mga property nga silbing igsuon nga dili pwedeng madispose sa lain kay siya single man. Wa man siya maminyo. So, sila ga-enjoy. Okay lang gyapon, no? Okay lang gyapon. Although subo nga ang inyong uyuan silbi, gikuha na ni Lord. Pero part abi nimo kung magisgot ta og mga kabilin, mo nang gilalisan ba ya? Kanunay mo nang lalis, bisag asa. Kamo nga namino karon. Mo nang kanunay root ko sa mga misunderstanding, disagreement. Ingon na ang gapangitabo. Sa makaingon ta sa itong kaguligon, may paywala. Ang uban, mga anak kani, di pa mamatay ang ginikanan, mo pa'y magbuot unsaon pag-dispose ang mga property. Is that allowed? Legal ba na? Of course, dili. Invalid ang gibuhat sa mga anak, kabutan nila ang desisyon sa mga ginikanan. Part 1 na ito panadugoras din sa atong karuga pagpanaguban sa atong tulubanon. Kadyot lang ha, basahon ako ang hisgutanan, no? Para karong alas 6 ang takna sa kagabion sa programa nga kalipay nga mula hutay. Niya karon ang importante nga topic. Bisag unsa kabuutan sa tao, dili gayod siya ikumparar sa Ginoo. Ako balikon ha. Bisag unsa kabuutan sa tao, dili gayod siya ikakumparar sa Ginoo. Okay. Kini karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra sa programang kalipay nga mula hutay uban ni Bam Girly. Alright, sa nga ni Ricky Langga, o dotan pang panahon, uwan, no? Uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro. Uban ni Agas Swan, number 1 City Councilor representing District 1 in the Saguniang Panglungsod. Kami mo ingon, salamat sa inyong pagpaminaw, amping mo kanunay gumikan sa kadaot sa panahon nining mga orasa. Maayong hapon.